Kumpara noong Martes Santo ng 2025, mas kakaunti ngayon ng mga biyahero sa Batangas Port. Sa gitna ng mahal na petrolyo at taas pasahe sa mga barko. May ilang kumpanya rin na nagbawas na ng biyahe pero may solusyon naman daw ang Transportation Department. May report si Bam Alegre. Bago sumakay sa Batangas Port, pwede na ang online ticket reservation sa mga babiyahe ngayong Semana Santa. Paraan yan para iwas sa chance passengers at tiyak na makakasakay na. Ngayong Martes Santo, patuloy ang test run ng oras o online registration assistance system sa Pantalan. Pero hati ang opinyon ng mga pasahero. Ang ilan kasi hindi masyadong techy. Noong una, pumipila kami dito na matagal para lang magkaroon ng ticket at ngayon, ang bilis, no? Maganda din po siya na meron na pong advance. Pero ang ano po, paano po yung iba na, lalo po yung mga senior na hindi po kaya makapag-ano. Nahahaselan ako. Dati, pagpasok pa lang, diretso ka na. Ngayon, hindi na makakaabot kasi may ganyan pa. Ito yung mga pasahero na biyaheng Odyongan-Romblon. Halos fully booked ang paglalayag na ito dahil kapag online ang booking nito, isa na lang ang makukuha ninyo ngayong hapon. Gayon din ang mga biyaheng Katiklan sa Aklan na dalawa na lang ang available slot. Marami ang biyaheng Mindoro tulad ng Abra de Ilog, Puerto Galera at Calapan. Kumpara noong nakaraang taon, mas kaunti ngayon ang biyahero sa Pantalan. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, aabot sa 27,000 na pasahero ang naitala noong Martes Santo noong 2025. Pero ngayon, As of kaninang kasing 12 noon, nakapagtala lang tayo ng mahigit na 7,000 na pasahero. Malaki ang ibinaba. ayon sa Philippine Ports Authority, ilan sa mga dahilan kung bakit nabawasan ng mga bumiyahe ang sunod-sunod na oil price hike at pagtaas ng pamasahe sa mga barko. Ang Maritime Industry Authority o Marina, inaprubahan na ang hanggang 30% na maximum increase sa pamasahe sa mga barko. Di pa inaanunsyo kung kailan yan epektibo. Pero dapat na alinsunod pa rin sa required rate adjustment na ilalabas ng Marina kada linggo. Ayon naman sa Transportation Department, may mga kumpanya nagsasabi na sa kanila na magbabawas ng barko, pero handa naman daw sila magbigay ng libreng sakay. Bam Alegre, GMA News.